Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM, at kasama natin ngayon si Sir Julian ng AutoPH. May sir ha? Anak na lang, anak. Ang anak ko, kung nakikita nyo, no, magkamukha kami. Anyway, sa mga hindi pa nakakilala kay Julian, no, mag-subscribe kayo sa kanila sa AutoPH. Meron sila sa YouTube, Facebook, Instagram, saan pa ba? TikTok, website. theautoph.com. Ang gamit nating sasakyan ngayon, no, ang i5. So marami tayong mga kasama ngayon, lahat mga naka BMW at lahat naka electric na BMW. So meron tayo nung iX, i5, ito ano ba to? i4, i3X, tama ba? iX3. iX3. Ayan. Ayan. So puro mga electric vehicles kasi pinupush talaga ngayon ng BMW yung mga electric vehicles. At tapos sinabi nga nila na yung mga charging pala nitong mga electric vehicles ng BMW, mga sa 7 kilowatt charging, mga 10 hours mahigit, no? 10 to 12 parang mga ganyan. Hindi ko maalala, to be honest. Anyway, mga ganun. So kumbaga kung 10 hours kasi, isipin mo na lang, no, anong oras ka ba dumadating sa bahay. Sabi mo ng 8 PM ka dumadating sa bahay, tapos kunwari aalis ka rin ng bahay ng 5, so 8, 9, 10, 11, 12, almost 100% ka na, so 90%. Pero sa totoo lang, sa mga range nito, no, hindi mo naman kakailanganin talaga ng araw-araw charging, lalo na kung mag-o-office ka lang naman sa tabi-tabi, di ba? Kasi ilang kilometers per day lang naman eh. Oo. Pero bago tayo tumuloy, pasalamat muna tayo sa sponsor ng ating video. Ito ang Autosport, the world's most innovative mobility scooter. Pwedeng itupi, pwedeng hilahin, pwedeng paghiwalayin. May leather seats at grips. Illuminated ang LCD dashboard. May mga ilaw for visibility. At pwedeng lagyan ng armrest. Mabilis din itong i-assemble. May maximum speed na 10 kilometers per hour. Shock absorbing at flat free ang gulong. Mataas ang ground clearance. Naka-disc brakes. Pwede rin itong dalhin for land, sea, and air travel. More than 20 kilometers na tuloy-tuloy ang kayang puntahan. Engineered with flair, designed with passion for performance. Be active, be free, be yourself. Autosport, moving life. Ngayon papunta nga pala kami ng Silang sa Mario Mio. Parang ganun yung tunog, no? Bagong Italian restaurant daw. So ang pinagmamalaki nila ngayon, no, tatakbo tayo ng 140 kilometers ng balikan. So from EDSA, BMW dito sa Green Hills, papunta tayo ng Silang, tapos babalik ng walang charging. Pero Diyos ko naman, 'di ba, Julian? Kayang-kaya naman eh. Oo, maliit lang yun eh. Ilan ba range nito? Marami. Sigurado akong lampas 300. So yun nga lang, no, kasi hindi talaga kami ready ngayon kasi nga yung hindi namin alam kung anong coach yung gagamitin kasi nga assorted pala, no. So ngayon natapat tayo dito sa i5, so subukan na lang natin. Julian, kamusta bang imaneho? Matraffic eh. Pero obviously tahimik siya, very smooth dahil yun nga, wala tayong engine, so electric, diba? Tapos yun lang muna kasi kakalabas lang din natin eh. Mga 5 minutes pa lang to. Pero ako kasi pagsakay ko, napansin ko agad may adjustment yung upuan, so kumahaba siya dito sa unahan. Ako din, nakaganon din. Ay, ganun din niya sa'yo. Ganda, di ba? Para comfortable talaga.
At saka gusto ko yung mga parang crystal dito na blue. Oo nga. Tsaka pansin mo yung aircon design. Teka, asan yung aircon? Diba? Ganun eh. Parang, oo nga no. Teka lang, paano mo i-adjust yung aircon? So sa screen? Hindi, may parang ano dito. Kung ano man tawag dito. Hindi, yung direction. Ay, ito! Ito. Ayun. O sige, i-video na lang natin. Ay, ganun pala. Ayun ang adjustment. Ang galing. So parang nawawala yung aircon vents, pero meron pala. Nakatago sila. Ang galing, ganda no? At saka yung ang ganda ng nito, yung pagkagawa ng screens niya. Diba? Oo, curved, tas parang tansya ko lampas 12 to, no? Siguro mga 14. O 12-14. Siguro nga. Mga ganun, no? Basta malaki. Ay, tsaka ito, no? Ito yung iDrive, no? Parang crystal yung iDrive. Parang siyang crystal na knob. Very social. Oo, pati yung shifter niya, parang crystal lahat, din, no? Oo. Ito din, yung volume control. Ay, oo nga, no? Social talaga. It's very social. Diba? Very social. Very social. Shala. Tapos gaganto pala, Shala. Tapos si Julia, no? Pero alam mo yung isa pang meron dito sa loob na talagang maganda talaga dito sa i5. Ano? Yung driver. Basta ako yung nag-drive. Nakailang na tayo. Oo. So, masasabi ko lang, si Julian talaga sobrang swabing magmaneho. Kaya gustong gusto ko siya yung nagda-drive eh. Oo, diba? Oo. At saka yun din, sa i5, no? Pag naka-i5 ka, maganda rin yung meron ka driver. Thank you, Manong. Ikaw naman mag-drive mamaya. Mamaya pa uwi. Sige. So, yung mga leather seats niya, ang lambot talaga, no? Tapos yung mga materials dito. Tsaka ramdam mo yung support. Oo. Wala masasabi sa BMW sa build quality, di ba? Iba pa rin siya. So sa inyong mga nanonood, no, para alam nyo lang, no, pag sinabi nung i4, i5, i7, palaki lang ng palaki yon. Yung pinakamalaki yung i7. Ang gamit natin ngayon yung gitna. Ito yung katapat ng 5 series. Kaya nga 5. Kaya nga i5. Tapos ang nakikita ko dito yung mga speakers na, mga Harman Kardon na nakalagay. So far, parang di pa tayo nagda-drive ng malayo. Pero so far, alam naman natin kahit gaano kakabagal, sobrang dubak ng EDSA. Oo. Pero ito, being i5, syempre as expected, smooth talaga siya kahit dito sa malubak na daan. Kayang-kaya niya yung mga, kung gaano kapangit yung daan, ganun din kaganda yung ride niya. At mga katandem, no, magdadrive na muna kami, papakiramdaman muna namin yung sasakyan at mamaya, ikukwento na lang namin sa inyo ang pangyayari sa aming drive. See you later! Hindi, magchichismisan lang kami. Substitution muna tayo mga katandem. Ako muna magmamaneho at ito naman si Julian, ang ating pasahero. Ang aking driver. Gumante? Ang bilis naman ang ganti niya. Palabas pa lang kami ngayon ng restaurant na kinainan namin. Napakasarap. Mario Mio yung pangalan dito sa Silang. Ayun, palabas pa lang tayo pero yung steering pala nito, ang lambot niya, ano? Tama ka nga kanina, ang lambot ng steering. Siguro mas gusto ko ng mas mabigat ng konti. Pero dyan tayo nagkakaiba. Kasi ako gusto ko yung malambot. Yan. Ayoko nang napapagod. Sa likod pala nito, meron siyang mga window shades. Napansin mo ba yun? Pati sa likod. Yung likod na sa rear na salamin, meron din. Pero alam mo yun, kahit may window shades ka pa rin alam mo, mas maganda pa rin pagka naka-Ceramax na ceramic. Of course. Diba? Para talagang yung heat rejection up to 99%. So details nandito sa baba. At pasalamat muna nga pala tayo sa sponsor ng ating video, ang Atos Sport. Ayan, kasyang-kasya rin dito sa i5. At alam mo yun, Julian, kasi syempre ang mga gumagamit nitong i5, no, yung mga na medyo may chaching. Parang ikaw. Parang ikaw. Sabagay, ako yung gumagamit ngayon. Pagka binalik ko, wala na ulit. Yung mga gumagamit kasi nito, syempre mahilig din siguro malamang mag-travel yan. So bagay na bagay sa kanila yung Atos Sport kasi pwede yun sa barko, pwede rin sa aeroplano. So safe siyang dalhin, tapos hindi bawal sa aeroplano. Yung trunk nga pala nito, nakita ko kanina, medyo masikip. Medyo masikip siya. Makakapaglagay ka pa rin ng gamit. Pero ganoon siguro talaga kasi nga electric vehicle, 'di ba? Yung battery siguro niya nandun sa likod, no? Tsaka may spare tire siya. Yun nga, may spare tire. Yun nga lang, donut lang, no? Pero at least meron. Usually kasi pag EV wala, 'di ba? Oo. So pababa na tayo ng Silang, pauwi na ako ng bahay. Uy, natin mo muna ako sa Manila. Napakatahimik ng EV. Kanina nung nagda-drive si Julian, ang takbo pala namin mga 100 na. Pero ang feeling ko parang 60 kilometers per hour lang yung drive namin. Ganun ka
ganda yung NVH nitong i5. Ang downside lang siguro niya, mas maingay yung tires. Sa bagay, yun nga lang. Yung door locks nga pala nito, nasa pintuan. Tapos touch sensitive lang siya. Pati lahat ng controls dito. Aircon, lahat. Aircon, infotainment system, lahat nasa touchscreen. Tsaka syempre ito, meron din dito. Meron niya rin pala itong wireless charging. Syempre, dapat lang, di ba? Isa pa, yung feeling ng sakay mo yung i5, parang hindi naman ako sa nagmamayabang, pero parang, alam mo yun, parang iba ako. Sa badge kasi yan. Kita mo sa harap mo yun, naka BMW ka. Iba yun. Parang may something na feeling yan eh. Pag nakita mo yan dyan. Parang, mayaman ako. Pero hindi ka nagmamayabang. Di ba? Kumbaga parang nafe-feel mo lang, parang parang may vibe lang talaga siya. So Julian, sa mga sasakyan na dala natin ngayon, yung i7, iX, ano yung pinaka-favorite mo na nakita ngayong araw na sa BMW? Nakita pero hindi na drive. Kahit hindi na drive, yung pinaka-nagustuhan mo lang sa mga itsura. Feel ko ito. Ito. Although ito kasi yung pinaka-matagal ko tinignan syempre. Tsaka ito yung pinakabago sa lahat. Yung i7 masyadong malaki sa akin, feel ko. i5, saktong lang. Yung sakto lang siya, yung size niya. Hindi siya masyadong malaki, hindi siya masyadong pangtatay. Diba? Hindi rin masyadong pambinata. Sakto lang. Pag nakasakay ka dito, parang hindi tayo nagmamadali. Feel mo lang. Parang kanina, takbo natin. Nagda-drive ako, 80. 80 na parang takbo mo, 40 lang sa sobrang kinis ng andar. Kamusta ba yung range natin? Ay, nga pala. So, yun nga pala. Buti pinaalala mo. Nag-start tayo dun 100, diba? So, 100%. So, more than 500 kilometers yun. Kasi na-check na lang natin, 93% yung battery range. Pero nasa 497, no? 497 kilometers yung range. So, ang range pala nito, above 500 sigurado. Hindi lang namin na yung eksakto. Tapos ngayon, pabalik na tayo. 79% pa yung natitira. Tapos 380 kilometers yung range. So ibig sabihin nito mga katandem, hindi naman tayo magdadrive ng ganong kalayo araw-araw di ba? Usually pupunta ka lang naman ng bangko, ng opisina, naman usually lakad. Hindi naman nakaabot ng ganong kalayong range. Palengke, di ba? Papalengke mo yung i5, di ba? Pwede naman. Why not, di ba? Walang hiya. Mas mura pa rin yung yung kuryente kaysa gasolina At saka yung gasolina kasi, di ba, nagpa-fluctuate. Di ba? Mas mahal ang piso, mas mahal ang 2 piso. Pero pagka kuryente ka, syempre mas stable. Correction nga pala, sinabi ko kasi kanina parang 8 to 12 hours. Mali pala ako. Sa 7 kWh pala na charger, 7.4 kWh na charger, 12 to 14 hours pala lahat ng mga BMW na cars mag-charge. Yun yung libre na na charger pag bumili ka nito. May libre na siya. Pero kung gusto mo mas mabilis, merong 11 kW charger. So mas mabilis din. Bahala ka na kung saan mo i-charge, no? Basta ang importante, pwede mo i-charge sa bahay. Tsaka basta kada uwi mo, charge ka na. Mas mura pa rin yan kaysa magpa-gas ka. True. Kasi yan ang dami-dami nagtatanong sa akin magkano magpa-charge, saan magpapa-charge? Dapat pero di natin bibigay, di tayo magaling sa math. Basta ang importante doon, ang pinakamurang pagpapa-charge dyan sa bahay. Kasi yun yung pinakamurang rate, kuryente lang talaga yung binabayaran mo. Hindi kagaya pag pupunta ka sa gas station, syempre nagbabayad ka rin dahil nagbabayad sila ng pwesto, business yun, kailangan may tubo, diba? Sa mga nag-fast forward kanina, ito nga pala, kasama natin ngayon si Julian. Julian, invite them naman sa inyong mga social media platforms. Kindly English. Here I go. Subscribe sa YouTube channel namin, AutoPH. Tapos follow nyo kami sa Instagram, TikTok, and Facebook, The AutoPH naman yung username namin. Ano pa ba meron namin? Website. Magbasa kayo sa website namin, mga articles namin. It's theautopage.com naman. Madami kayo mababasa doon. Interesting, di ba? Oo. Nagbabasa ka doon, di ba? Oo naman, diba? Palagi. Alam mo yun, pag nagbabasa kasi ako ng AutoPH, marami pa akong natututunan sa sasakyan. Kasi mas marami siyang alam sa akin, di ba? Hindi. Nax. Hindi. Parehas lang tayo. Actually, kahit no? Ayun na yung handling. Ikaw lang nakapag-test niyan. Ako hindi. Seryoso, maganda rin to talaga. Kamusta yung center of gravity? Mababa? Oo, mababa. Hi, camera. May sikat tayo. Kinakamera tayo. May 1, 2, tas yung sa toll gate pa, pangatlo. Kahit alam mo yun, parang ang laki-laki, pang executive, pero pag pinush mo ng konti, Oo. di ba? Ayan o. Para
Para ako nasa racetrack. Oo, Hanggang ano lang tayo. Iti na pala yun, Diyos ko. Hindi mo alam. Hindi ko napansin. Seryoso. Huli na kita, ito may ticket na ako dito. Tapos hindi, para pakiramdaman lang natin yung bilis din, no? Kasi syempre electric motor, instantaneous torque. So 70 kilometers per hour tayo, 72. So gas ko lang. Uy, okay, 100 lang ha. Ayun na, binitawan ko na ng konti kasi tama na, 100 naman. Kayang-kaya na yun eh. Kumbaga, at least na-try na natin. Pero grabe, nakakagulat yung power niya, no? Yung kamay mo gumanon din. Isa pa nga, 70. Hindi, gawin mo 60. Minimum. 60. Hindi, okay. Hindi, magpa 100 lang naman. 58, 55, go. Ay, 100 lang yun ha. Pero grabe. Grabe talaga pagka electric car. Yes, kahit saang speed, no, from 80 pataas to 100 or 60, 55 patapos ng 100, lahat may power. Tsaka may parang siyang fake na sound, di ba? Isa pa yun, no? Para siyang engine sound. Hindi siya tahimik lang. Parang UFO sound. Hindi mawawala sa mga ibang EV, di ba? Isa pa, 70. Oh! 100. Okay na ha. Grabe. Sarap nitong i-drive. Mauubos yung battery natin. Hindi mauubos to 77%. Dami pa yan. Sobrang dami. Tama na. I-ano na lang natin. I-feel na lang natin ang regular driving, no? Bilang isang company executive ng Riding in Tandem Corporation. Anyway, na-try na natin tong i5, no? Sana matry pa natin ang susunod. Makahiram tayo sa BMW. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyong kalimutan mag-subscribe sa AutoPH. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. At saka RIT, syempre. Maraming salamat ulit sa panonood. Next video na. Bye-bye. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine.